Dalawang number cakes tayo for today's video. Hello mga ka-twin bakers! So yan, ginawa nga pala namin nung last Monday, itong number 5. Then yung number 2 is nung last Wednesday. Kung napapansin nyo nga, nag-trace mo na nga ako dito. Tamang imagination lang. Di nga kami gumamit dito ng number molder. Kasi ito yung pinasang cake design ni ma'am. Yung shape kasi dito na number is pahaba, then manipis. Baka kasi hindi ma-achieve if gagamitan namin ng number molder. Dalawang 8x12 nga pala yung ginamit namin na pan dito ni Vera. Nung na-cut out ko na nga yung unang pan, pinatong ko naman to sa isang pan. Then nag-trace ako ulit para same talaga silang dalawa. Sobrang natatakam nga ako habang ginagawa ko to kasi sobrang lambot ng chiffon. So for the filling, gumamit lang kami dyan ng Yema fudge. Ito kasi yung perfect na perfect ipang filling sa mga vanilla chiffon. Gumamit nga ako dito ng kutsara para mas spread lalo yung filling. After nyan, saka ko pinatong yung isang number. Nasira pa nga kasi sobrang lambot nga ng chiffon, pero okay lang yan. Then para mas secure pa lalo yung cake natin, naglagay ako dyan ng straw. Kasi yung cake na to ay bibiyahe pa ng Iloilo City. So sa pagpipe naman ng mga roses, gumamit lang ako dito ng 2M na piping tea. Gumamit muna ako ng light pink na color. Then after niya, saka ko pinadark yung color pink. As much as possible, ginagawa ko yung best ko para makuha talaga yung pinasang design ni customer. Hindi man totally 100% nakuhang-kuha, pero at least hindi nagkakalayo dun sa pinasang design ni customer. Lalong-lalo na yung pag-achieve ng mga colors. Yung sa color purple nga, inulit ko nga kasi medyo napadark yung color ko. Malaki kasi yung impact ng colors sa design ng cake, diba? Then after niya, naglagay ako ng mga sprinkles. Then yung cake nga pala na to ay nabigay lang ni Vera ng 1,300. Then ang next cake natin dito is number 2. Dito, gumamit na kami ng number molder. Less hassle na nga gumamit ito kasi hindi na magti-trace. Kasi nga naka-form na siya. Tinapyasan ko nga muna yung top nito bago ko hiwain sa gitna. So yung cake nga pala na to ay order sa akin ni Ma'am Susan. Shoutout nga pala kay Ma'am Susan. Yung cake nga pala na to ay para sa second birthday ng fur baby nila, na si Baby Bonnie. Last year nga, kami din yung gumawa ng first birthday niya. O diba? Actually, vinilag ko din yung cake niya nung last year. At medyo humakot ng maraming views dahil sa, alam nyo na, char. So anyways, Yema fudge nga din yung nilagay kong pang filling dito. Then sa flavor ng cake, si Ma'am Susan yung nagpili ng flavor, which is moist chocolate. After niya, nag-cram coat ako para hindi ako mahirapan magpakinis. So ito nga pala yung pinasang design ni Ma'am Susan sa akin. Nakakatuwa no, kasi tinitreat talaga nila na parang tao. Yung mga alaga nilang hayop, as in bini-baby talaga nila. Kasi kung si Daniel pa, sabi niya yung mga aso yung pinaka-loyal. Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. So yan, para malinisan yung board, gumamit nga ako dito ng brush. Medyo nasa-struggle kasi ako maglinis. Then after niya, nag-pipe lang ako dito ng white icing sa board niya. Pa-shell ko nga lang siyang pinipe. Hindi ko nga alam kung ano yung piping tip na ginamit ko dito, pero madami siyang ngipin. Then after niya, nilagay ko yung pangalan ni Bonnie. Then nag-pipe lang din ako ng iba't ibang color ng icing. Anyways, baka nga pala may mag-comment dyan na bawal yung chocolate sa mga doggies. For sure, aware naman yung mga owner nito na bawal nga sa kanila, and for sure, sila lang din naman yung kakain nito. Pero may mga ibang customer kami na nagre-request na mag-bake ng cake na safe at pwede kainin ng fur baby nila. Gumamit nga din ako dito ng plastic scraper para mapakinis ko yung mga pinipe ko na icing. And nag-print nga ako dyan ng mukha ni Bonnie para may paggagayahan ako. Minano-mano ko nga lang yung pag-pipe ng icing dito. Since icing nga lang din doon sa preference na design ni ma'am. Nagdadalawang isip pa nga ako dito kung gagamitan ko ba to ng grass tip. Kaso yun nga, inisip ko baka pangit yung outcome. Kaya inisa-isa ko talaga yung balahibo ng aso. Naglagay din ako dyan ng shades of brown. Since parang may brown dun sa color ni Bonnie. Nung pinasa ko naman yung cake kay ma'am, nagandahan naman siya sa final outcome. Ginamitan ko nga din pala ng fondant para dun sa eyes, nose, and mouth. Yung cake nga pala na to ay binigay ko lang kay ma'am ng 1,300. So ito lang muna guys for today's video. Sana nagustuhan yung vlog natin for today. Thank you for watching. Ingat po kayong lahat.